Wala raw marching order si Pangulo Nonoy Aquino sa kanyang mga kapartido na suportahan ng charter change para palawigin ang kanyang termino. Ayon yan kay House Majority Floor Leader Neftali Gonzales. Pero ang ilang pagbabago sa economic provisions ng saligang batas isusulong na ng ilang miyembro ng Partido Liberal. May report si Sherry Anton. Nagkasundo na raw ang ilang kapartido ng Pangulo sa mababang kapulungan na isusulong na nila ang Resolution No. 1 ni Speaker Feliciano Belmonte na nakasentro sa pagbabago ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ang layunin daw nito ay para patuloy na mahikayat ang mga dayuhan na mamuhunan sa bansa. Ayon naman kay Senate President Franklin Drilon, aaksyon na naman daw ng Senado ang panukala pagdating nito sa Senado. Once they pass the proposed amendment in the House, we will immediately work on it in the Senate, insofar as our understanding is that this is the phrase, unless otherwise provided by law, to be included in the provision on the economic provisions of the Constitution. Pero kahit pa may hakbang na para sa charter change, sabi ng mga kapartido ni Pangulo Aquino, hindi raw kasama sa usapan ang political provisions para mapahaba ang termino ni Aquino. Pahinog na siya at napapanahon ng magkaroon ng caucus. Sa economic provision siguro medyo klaro na ang posisyon dyan, no? sa economic provision. In fairness, hindi naman talaga napag-usapan itong political amendment. Mismong si Speaker Belmonte nagsabi na hindi siya payag na maisingit ang usaping politikal sa pag-amyenda ng konstitusyon sakaling umabot na ito sa plenaryo. Naging mainit na usapin ang posibilidad na dagdagan ng termino ni Pangulo Aquino matapos itong isulong ni DILG Secretary Mar Rojas at sabihin ni Pangulo Aquino na mismong siya bukas dito. Para mangyari ito, kung itutuloy man, kailangan maamyendahan ang saligang batas dahil sinasabi doong hanggang isang termino lang ang isang Pangulo na may habang 6 na taon. Sabi ni House Majority Leader Neftali Gonzales II, wala raw ni marching order si Aquino para itulak ang pagpapalawig ng kanyang termino. Let's talk about the economic provisions lang. At yun lang naman talaga ang nasa floor. Wala naman kami pwede i-take up na sa amendment sa Constitution, maliban doon. Para naman sa palasyo, ang sinusulong ng administrasyon ay yung 26 priority measures. Malaking bahagi ng mga measures na yon ay patungkol sa economic development. inaasahang tatalakayin sa Martes sa plenaryo ang House Resolution No. 1 ni Belmonte. Sherry Torres, GMA News.